Ngayong araw nga pala guys, nagpasama ako kay Laboy Ubo. Kailangan ko kasi ng duckweeds para sa aking mga alagang crayfish. Mukhang nakajackpot nga ako dahil napakaraming duckweeds sa paligid. Nasira nga din pala ang battery ng motor ni Boy Ubo kaya nagpapatulong siya sa akin. Napagana ko nga ito at ito naman ang naging kapalit. Pinauwi niya nga pala ako ng bahay na para bang walang ginawang maganda. So paano guys? Tara! Maaga nga pala ako nagpunta sa palengke. Ngayong araw kasi guys ay mamimili tayo ng ating mga paninda. At para hindi nga pala tayo makalimot ng ating mga bilihin, tayo nga pala ay naglista. Mabuti na nga lang dito sa ating binibilihan, laging kumpleto at bago. Halos palagi nga palang sold out ang ating paninda kaya araw-araw tayo namamalengke. Mabilis nga pala nauubos ang mga paninda dito kaya inaagahan ko na. May mga katulad nga din pala kaming business na dito lagi namimili. Bago nga pala tayo umuwi ay may dadaanan tayong pasyalan. Masarap nga pala tumambay dito dahil napakaraming nagja-jogging. Dito nga lang pala yan sa may Cab Stop Food Park. Tuwing gabi nga pala dito ay napakaraming nagtitinda. Naiblog ko na nga pala ito nung nakaraan at kasama natin si Boy Ubo. Bale guys, naglakad-lakad nga muna pala ako para bumili ng kape. Sayang nga lang hindi tayo nakapagsapatos para mag-jogging. Napakaganda pa naman ng lugar dito at napakaaliwalas. May nakita pa nga ako dito nagtitinda ng burger. May nagtitinda nga rin pala dito ng pastil at rice meal. At dahil hindi pa naman tayo nagugutom, bibili muna tayo ng mainit na kape. Saktong-sakto nga pala to sa napakalamig na umaga. Humanap nga din pala ako ng mauupuan para makapagmuni-muni. Sobrang nakaka-relax nga pala ang nature dito sa aming lugar habang nanonood ng mga batang naglalaro at napakaraming halaman. Bigla ko naman naalala yung aking kabataan, yung walang ibang iniisip na problema kundi makatakas kay nanay para makapaglaro. Char, hindi tulad ngayon napakaraming dumadaan na problema at napakaraming responsibilidad. Habang naglalakad nga, nakita ko naman itong ating mga ibang kaibigan. Palagi nga daw pala sila ditong nagja-jogging para makapagbawas ng timbang. Kasama niya nga rin pala yung iba pa nating mga tropa. Big shoutout nga pala kay Alwin at kay Tantan. Sinama nga pala nila ako maglakad-lakad para mapagpawisan. Hindi na nga rin pala kami nagtagal at agad na rin kami nag-uwian. Tumataas na rin kasi ang araw at masakit na rin sa balat. Pagka uwi ko nga ay dumiretso ako dito sa ating mga alagang crayfish. Napansin ko kasi na medyo mabaho na ang amoy nito dahil sa mga halaman. Nabarahan na nga rin pala itong ating fountain filter. Kailangan nga pala natin itong linisin para muling mapakinabangan. Nagtanggal na nga rin pala ako ng mga dumi para maiwasan ang ammonia. Tinanggal ko na nga rin pala yung mga kangkong dahil ito ay nabubulok na. Nag-i-stack naman ako ng tubig para sa kanila. Meron kasing halong klorin ng tubig dito sa amin kaya kailangan pasingawin para makondisyon din ang ating mga crayfish at madali silang mangitlog. Magpapasama nga pala ako kay Boy Ubo mamaya para manguha ng duckweeds. Malapit na nga rin pala magbuga ng pre itong ating full gold galwing. Sa lahat nga pala ng gapi na naalagaan ko, sila nga pala yung pinaka the best. Sila kasi yung natutukan ko at inalagaan ko ng todo. Kaya naman kitang kita sa ating tubig napaka crystal clear. Char. Bali guys, pagkatapos ko nga pala mag-change water, pupunta na tayo kay Laboy Ubo. So paano guys? Tara! Makakasama nga rin pala namin si Kuya Dugs. Ang kaso nga lang guys, masama ata ang gising ni Boy Ubo kaya ganito ang kanyang itsura. Mukhang sinakluban nga pala ng langit at lupa to at mukhang mananakit. Katulad nga pala ng sinabi ko kaganina, ikukuha tayo ng duckweeds. Ang kaso nga lang guys, medyo mataas nga daw pala ang tubig. Para nga pala sa inyong kaalaman, ito nga pala ang lawa ng Laguna. Bala ko nga rin pala kumuha ng water lettuce, ang kaso lang malayo na. Mabuti na nga lang may nakita ko ditong duckweeds sa tabi ng bangka. Grabe nga guys, napakadami dito at kumpul-kumpul pa. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, ito nga pala ay napakasustansya. Kinakain nga pala sila ng mga crayfish para sila ay maging malusog. Mabuti na nga lang laging handa si Kuya Boy Machunurin. Sinamantala ko na nga pala ang pagkakataon dahil wala naman ibang makikinabang nito. Hindi nga pala ako maarte sa katawan kaya kahit putik ay lulusungin ko na. Sapat nga lang din pala ang kinuha ko dahil baka bumara sa ating filter. Nasira nga pala ang battery ng motor ni Boy Ubo kaya nagpapatulong siya sa atin. So paano guys? Tara! Tamang-tama naman may budget na si Boy Ubo para pambili ng battery. Kaya naman sinamahan namin siya ni Kuya Dug sa pinakamalayong paggawaan ng motor dito sa aming lugar. Dito nga lang pala yung kila Motobuds. Dito ko nga pala lagi dinadala si Itom kapag merong sira. Panigurado nga ako na meron silang binibentang battery. Hindi naman kami nagkamali at meron nga pala sila dito ang available. Hindi nga pala tayo nagpo-promote pero ito yung magandang ating ginagamit. May kalumaan na nga rin pala itong battery ni Boy Ubo. Kaya naman kailangan na itong palitan para mapagana ang kanyang motor. Mabuti na nga lang kahit papano ay marami tayong alam sa mga aparato. Sigurado nga ako sa sarili ko na ito ay ating mapapagana. Medyo kinakabahan lang ako kapag hindi ko ito napagana. Baka anong gawin sa atin ni Boy Ubo? Buti na nga lang napagana natin at hindi tayo napahiya. Parang hindi nga pala effective ang ginawa nating kabutihan dahil parang galit pa rin siya. Bagkus ka na magpasalamat ay pinapauwi pa tayo sa ating bahay. Mapapakamot ka na nga lang sa hindi makate. Pagka uwi ko naman sa bahay, agad kong hinugasan itong ating mga duckweed para matanggal ang mga bakterya na nakakapit dito at hindi mahawa ang ating mga crayfish. Pagkatapos pwede na natin itong ilagay sa kanilang lalagyan. Medyo nakaka-relax nga pala silang pagbasdan kapag merong halaman. Hindi ko nga alam kung magtatagal itong ating mga duckweed kapag binukbang ng mga crayfish pagsapit ng gabi. Maglalagay din pala tayo sa ating mga pidert. Napadami ko na nga pala sila dito sa ating paso. Nandito nga rin pala yung anak ng ating beta na Black Samurai. Tamang-tama nga pala itong halaman para meron silang pagtaguan. Tumatambay din kasi dito ang mga ibon para sila ay kainin. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!